Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Happy Friday mga kaibigan! Thank God it's finally Friday. Another week na naman po ang matatapos. At sa buong sanlinggong ito, may mga hindi magagandang pangyayari. Meron namang mga small victories. Iba't iba po ang ating mga naging karanasan. Pero pare-pareho po tayong nagtataglay ng buhay, ng kalakasan, ng pagpapala. Ito po ay mga glimpses, mga revelations ng pagmamahal na patuloy na iginagawad sa atin ng Diyos. Kami po ay masaya na kayo ay kasama uli namin dito sa programang ito, ang Tinig ng Pag-asa na hatid po sa inyo ng Adventist World Radio. Ako po ang inyong kaibigan, Melo Anademong. Amin po kayong inaanyayahan na samahan kami sa loob lamang po ng isang oras. Pag-usapan po natin sama-sama paano po natin mas gagawing produktibo, kapakipakinabang, makabuluhan ang ating po mga buhay. At paano po mas lalong lalapit ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang pinakalayunin ng programang ito. At sana po sa araw-araw kami ay nakapaghahatid sa inyo ng kaligayahan, nakapagdadala sa inyo ng pag-asa, at sa mga presentations po ay mas lalo kayong nauuhaw at nagugutom. Mas lalong nagkakaroon ng desire na kilalanin ng ating Diyos. Kami po dito ay namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia sa inyo po na nagnanais makatanggal. Makipag-ugnayan lang kayo. 0917-1742-777. Yun po ang yun po ang inyong maaaring i-text or tawagan. 0917-1742-777 or sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number para naman sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, 1-800-132-20196. Yan po ang inyong maaaring tawagan ng libre. Pwede rin kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Ang Tinig ng Pag-asa po ay masusubaybayan rin on Facebook at sa atin pong YouTube. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines, ang ating pong Facebook page, AWR Luzon, Philippines. At kung gusto niyo po ng readily available, downloadable po ng mga Bible study guide, meron tayong pang kids, meron pong for adults, maaari kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Marami pong paraan mga kaibigan sapagkat nais talaga namin na makipag-ugnayan sa inyo. Kami po ay natutuwa. Ang amin pong puso ay napupuno ng inspiration kapag po kayo ay nagpapadala ng pagbati at mga mensahe. Magpapatuloy na po tayo sa ating pag-aaral ng mga values, mga likas na ating kailangang i-nurture o linangin, i-develop. Ito po ay para mas maging tumaas yung kalidad po ng ating pamumuhay. At nakatutulong din ito sa ating personal development, bilang individual. Napakahalaga po ng pag-uusapan natin ngayon, respeto. Alam niyo po kung wala ito, yung mga relational connections natin, mapupuno ito ng mga struggle, ng mga disappointment. Kung hindi natin nire-respeto yung iba, maaaring hindi rin nila tayo irespeto. At kung hindi naman natin nire-respeto ang ating sarili, hindi rin tayo irirespeto ng ibang tao. So nakita niyo po yung connection. So respect or disrespect. Muli po, tayo ay masaya na kasama natin dito si Ma'am Jane. Ibigay natin sa kanya ang panahon. Masayang araw po sa inyong lahat, mga minamahal. Kumusta po kayo sa nagdaang maghapon? Lagi nating binabalikan. Anong nangyari sa akin kahapon? Anong maganda? Anong hindi maganda? Anong gagawin ko dun sa hindi naging maganda? No? Ano bang mai-improve ko dun? Kaya po tayo laging may pagpili para makita natin kung lumalago ba tayo sa ating mga paraan ng pamumuhay, sa ating mga pagpapahalaga. Ano po yung values na mayroon tayo? Atin bang pinili na gumawa at maglingkod sa pinakamabuting paraan? Ano? Napili ba natin yung better, hindi yung worse? Ano? Kahapon yan ang napag-aralan natin.
Nadama mo ba na masaya ka na gawin ito dahil mula ito sa iyong puso at sa iyong isip? Better or worse? Kung worse man ang sitwasyon ng mundo, kung worse man ang ugali ng iyong katabi sa bus, o kung ano man, kung sa iyong bahay ay parang worse ang iyong ang attitude ng iyong asawa o ng iyong anak o ng sino man na na-meet mo for that day, pwede mong piliing gawin pa rin ang pinakamabuti. Better pa rin, at ikaw din ang magbebenepisyo nito at ang iyong health, no? Alam natin yan na kapag tayo po ay mas marami yung ating negative feelings, emotions, ito ay nagdudulot ng iba't ibang karamdaman. Kaya naman napakahalagang piliin pa rin ang mas mabuti. No? Gusto kong ating maalala yung final analysis perspective on life, relayed from Kent Keith, by Mother Teresa. Ang title ay Do It Anyway. Marahil narinig nyo na ito o nabasa nyo na ito. Ang sabing ganon, people are often unreasonable, illogical, and self-centered. Forgive them anyway. People may accuse you of selfish ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win false friends and some true friends. Succeed anyway. If you're honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build it anyway. If you find the serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the best you've got anyway. You see, in the final analysis, it is between you and God. It was never you and them anyway. So mga minamahal, napakaganda nitong do it anyway na to, no? Ano mang masama ang gawin sa iyo ng iyong kapwa, ano mang paghuhusga, ano mang masama o malisyosong kaisipan, gawin mo pa rin ang mabuti, no? Piliin mo pa rin ang mas mabuti at magtagumpay. Napakagandang paalaala po sa atin, no? Isang kahanga-hangang kabutihan na hindi magagawa kung ang tao ay maghihintay lamang na mangyari ito sa kanya. Maging intensyonal, magtalaga sa Diyos at bibigyan kanya ng pagtatagumpay mula sa mga worst situations of your life at sa worst people na kasama natin sa ating buhay sa araw-araw, to give you fresh opportunities to do good, to do better, and to do the best. So mga minamahal, nasa sa atin pa rin. At ito'y commitment natin sa Panginoon, hindi lang sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating Diyos. Kahapon din ay nabanggit natin ang tungkol sa good manners and right conduct. May naalala pa po ba kayo na pinapractice pa sa inyong tahanan? Ano yung mga rules to live by sa inyong mga tahanan? Nagagawa pa ba ng mga kabataan o ng mga bata na makiraan sa dalawang taong nag-uusap? O kaya naman ay humingi ng pasensya kung may maling nagawa at magpasalamat sa kabutihan ng iba? Naku, parang ito po ay wala nang masyadong hindi na natin masyadong ma-observe o makita sa mga kabataan, Karaniwan ngayon nga, ang sabi ng matatanda, napatid ka na, nabangga ka na, ni hindi pa nag-sorry, Hindi ka na nga binigyan ng galang, nasaktan ka na, hindi pa nag-sorry, At hindi raw tayo grateful, hindi tayo mapagpasalamat. So ito po ay binabalik natin dahil mga simpleng mga leksyon ng buhay, mga kabutihang loob, pero atin pong napapabayaan hanggang sa mawala na nga at hindi na natin maging kaugalian. May humahalik pa ba sa kamay ng mga magulang o nagsasabi ng po at opo sa ating tahanan? Sabi tuloy ng matatanda,
kumain daw ng upo, no, mga minamahal, lang matutong sumagot ng po at opo. At kapag ang bata hindi marunong magpo at opo, ang sabi nila, kumain ka ng upo ha, nang matutunan mo, no? Naalala ko ay kapag ako, nung nagtitrain pa ako ng aking anak na matuto silang sumagot, kasi kami po sa Bulacan ay talagang mahilig kaming magpo. At ako ngayon sinasabihan ng aking asawa, baka nasusobrahan na ako sa kapo po. Mga authority yan o medyo mga elderly, talagang nandun yung po, yung otoridad, yung somebody na higher position sa iyo, yung respect mo po, opo, Pero ito po ay unti-unti nang nawawala, unti-unti nang nakakalimutan ng mga kabataan. Kaya ang ating pag-aaralan ay respect or disrespect. Laging mas mabuti ang piliin ang tama, Ngayon ay respect, Kung pipiliin natin ang respect, mas marami itong mga maidudulot na kabutihan sa atin. Nabanggit ko din po kahapon na ito isang magandang katangian ng mga Japanese. Yung kapag sila ay sumakay sa train, o kaya nasa public places, bawal po ang mag-usap. O kaya tumawag sa phone, dahil nakaka-disturb ka ng iba. Nakakaingay, nagdudulot ka ng ingay para sa iba. Parang gustong sabihin, hindi ikaw lang ang nasa train. Hindi ikaw lang ang nasa restaurant, So, you are mindful of others. Hindi ka masyadong bold sa lahat ng ginagawa mo. What I mean, yung maingat ka, Maingat ka kasi alam mong may ibang tao sa paligid mo na maaaring maapektuhan. Mataas na paggalang sa kapwa at sa nakatatanda o otoridad. Ito po ay practice nila, At nakita naman natin na naging matagumpay ang bansang Japan, dahil madisiplina sila sa lahat. Sabi nga ganon, makaiwan ka ng gamit, babalikan mo na andun pa rin. Hindi mawawala. Hindi kagaya natin, parang kahit nga hindi mo naman nakalimutan, sinasadya, sinisira ang bag mo, nalaslasan ka na, So yung mga mabubuting asal na yon, nasaan na kaya yun sa mga Pilipino? Sabihin naman natin, sa dami naman ng mga Pilipino ay konti lang naman yung mga may ganyan. Yung konti po na yon ay malaki ang dulot na kapahamakan sa karamihan. At gusto nating maibalik yung magandang katangiang ito ng pagiging magalang ng mga Pilipino. Marahil kung ginagawa pa rin ito ng lahat, itong paggalang, ngayon po ay kaunti na o wala na sigurong krimen sa Pilipinas. Kasi ganyan sa Japan, ang krimen ay nawala, hanggang sa ilan na lamang ang krimen na nangyayari doon. Dahil ang mga tao ay mas pinipiling igalang ang kanilang kapwa. Irespeto ang privacy ng kanilang kapwa, irespeto ang choice ng kanilang kapwa, At marahil din konti na ang magkakaroon ng COVID sa ating bansa kapag natutunan nating magrespeto sa isa't isa. Ang sabi ng isang manunulat, it is a feeling of deep admiration, isang malalim na pagkilala when you respect someone, whether personally or professionally, iyo pong ina-admire ang taong yun, at siya ay binibigyan mo ng magandang pagtrato, mabuti ang iyong pagtrato sa kanya. Respect both for other people and ourselves is an essential part of life. Kailangan natin yan, hinahanap natin yan. Pero kung minsan kahit tayo hindi nakikita sa atin. Sabi nga, I do to others what you want them do unto you. So kung gusto mong irespeto ka, ay ikaw din mismo maging kagalang-galang sa iyong pananalita, sa iyong kilos, sa iyong mga ginagawa, at sa iyong mga iniisip pa, na gagawin o sasabihin. Respect was invented to cover the empty place where love should be. Ang sabi ni Leo Tolstoy, Anna Karenina, ang sabi, respect. Ito po ay inimbento daw, ito ay dumating, ito ay ibinigay sa atin upang punuan nito yung empty, yung walang laman na lugar, sa atin pong mga pag-ibig na dapat sana'y puno ng pag-ibig.
The home will be the sweetest type of heaven, ang sabi ganyan, if the will of God is fulfilled. At yung pong will of God na yun is between the husband and the wife, kapag nandun yung respect ng isa't isa. No? Kapag ka nakikita ng mga anak, ang ano naman ang gentleman ng aking daddy sa aking mommy, lagi kailangan itatanong, i-consult pa nila sa isa't isa. No? At iniingatan nila ang isa't isa. So yung respeto po na yun, na nakikita sa mag-asawa, ito po ay natatatak sa isipan ng mga anak. Kaya naman sila din, pinipili nila ang irespeto rin ang iba. At kapag sila'y nagkapamilya, tinutuloy po yung pagtuturo na yun dahil nakita nilang ito'y naging bahagi ng kanilang paglago. Ang sabi ito po ay, if parents show no respect to one another, they create a home atmosphere of disagreement, pagtatalo, and children will partake of the same spirit. Ang sabi ni Ellen White sa Adventist homepage 16. So ito po ay aanihin o mamanahin din ng ating mga anak. Gagayahin nila, no? Kung meron tayong laging kawalan ng paggalang sa isa't isa. If a man does not respect his mother, how can he respect his wife? Kaya ang bilin ng mga nanay, mga tatay sa kanilang mga anak, kilalanin mo ang iyong mapapangasawa dahil kung hindi niya kayang igalang at mahalin ang kanyang ina, hindi niya rin kayang igalang at mahalin ikaw bilang asawang babae, no? So napakahalagang paalala po nito sa mga anak, no, sa mga kabataan na kilalanin ang kanilang makakasama sa buhay bago magdesisyon, pumasok sa buhay may asawa, na makitang magalang sila sa kanilang mga magulang dahil ito rin ang ipapamana nila sa kanilang anak. The wife also is to respect and reverence her husband, and the husband is to love and cherish his wife. So yan po ay nasa Adventist Home. Napakaganda ng mga tala na ito. Ano po, ang sabi gano'n, if woman looks to God for strength and comfort, and his fear seeks to perform her daily duties, she will win the respect and confidence of her husband and see her children coming to maturity, honorable men and women, having moral stamina to do right. Ano po, ang sabi sa 1 Peter 2:17, honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Obey those who rule over you, and submissive, for they watch out for your souls as those who must give account, according to Hebrews 13:17. So yung pong pagrespeto, kasunod po yan ang pagiging masunurin. Ano? Ang sabi sa Exodus 20:12, ito po yung ikalimang utos ng Diyos sa 10 utos. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Napakagandang pangako sa lahat ng mga gumagalang at nagmamahal sa kanilang mga magulang, sumusunod sa kanilang mga magulang. Ang sabing ganon, ay hahaba ang kanila pong mga araw, sa lupain na kung saan ibinigay sa kanila ng Diyos. Ibig sabihin, hahaba ang buhay, At itong mga paalala na to ay binanggit ulit sa Deuteronomy 5:16. Ang sabi, honor your father and mother as God commanded you. And in Proverbs 3:9, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So, yung mga pagrespeto ay syempre magmumula po yan sa kung paano natin ginagalang, nirerespeto ang ating Panginoon. Ay kaya nating igalang, irespeto at mahalin ang ating kapwa, ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Sa Biblia ay maliwanag na itinuturo ang paggalang sa magulang upang humaba ang buhay. Kaya sa panahon natin, napakahalagang mapanumbalik natin ang paggalang sa kapwa, sa nakatatanda, sa mga magulang at sa mga otoridad. Marahil ay napanood na ninyo yung balita ng lalaking pinagpapalo ang ama, bunga ng kanyang kalasingan. Nalulungkot po tayo na may ganitong karahasan sa pagitan ng anak at ng ama. Sa ibang balita naman ay may magulang na binugbog ang anak. So ito po ay kawalan ng respeto sa isa't isa. Hindi lamang ang magulang ang dapat na bigyan ng paggalang, kahit ang ating mga anak po. Sila rin ay dapat nating igalang yung kanilang mga desisyon, yung kanilang mga privacies, although syempre from time to time we check on
around them, ano? At yun po ay napakahalagang maramdaman nila. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan natin sila. Isang napakagandang kautusan, ano po, na hahaba daw ang buhay mo, no? Kapag ikaw ay gumalang, nagmahal, sumunod sa iyong mga magulang. Kaya naman, mga minamahal, sa ganitong larawan, lalawig po ang kalusugan natin kung tayo ay marunong gumalang sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, sa ating mga katrabaho, sa ating mga nakakasalamuha. At gayon din ang larawan na ito, makikita natin sa mga susunod na generation. Sana maibalik natin, ang ganitong napakagandang katangian, kagaya ni Samuel, na sa murang edad sa Biblia nagpamalas ng mataas na paggalang kay Priest Eli at higit sa lahat sa Panginoon. Ang paggalang sa lahat ay naghahatid ng kapayapaan din para sa lahat. Maraming salamat mga minamahal, at patuloy nating matutunan na igalang ang ating kapwa. Kilalanin sila at gayon din ang ating mga mahal sa buhay. Thank you so much, Ma'am Jay. Napapanahong paalala po. Kasi itong respeto, although alam natin na mahalaga, dun sa mga maliliit na bagay, parang nakakalimutan na rin natin, kagaya nung kapag may natutulog, tayo ay huwag maingay, o kaya yung ating pong sasakyan, kapag ipapark natin, minsan nandun pa yung likod sa harap ng bintana, ng ibang bahay, na maaaring nagiging very uncomfortable sila dun sa ganung sitwasyon. So, tayo po kailangan nating magpakita ng respeto sa kahit kanino man. Maaring hindi tayo pareho ng ideas, ng paniniwala, ng race, ng gender, ng religion, ng sexual orientation, anumang political party, anumang socio-economic status. Kailangan po natin sa kanilang magpakita ng paggalang. At hindi po bilang mga magulang, umaasa tayo na irerespeto tayo ng mga anak natin. At the same time po, we have to respect our children as well. Their privacy. Ganun po talagang give and take itong respect. When we talk to people, we look at them, yung parang we're interested, we show respect to the people na kapag kakain, hindi tayo uuna-una. Yung mga ganito, simple, na pamamaraan. Kapag tayo ay nasa meeting, kumakain as a family, hindi tayo text ng text, nakaharap sa cellphone, or yung pong mga pag-post natin ng mga demeaning or disrespectful sa ating Facebook, ano man ang ating mga dahilan, maaaring valid man ito. Yung pong when we are in the workplace or may samahan, meron tayong kanya-kanyang grupo, hindi tayo inclusive, parang inahayaan natin maramdaman ng iba na parang hindi sila kasali, yun po ay hindi rin pagpapakita ng respeto. When we give and show respect to ourselves and to other people, automatic nagre-reflect po yan sa ating mga buhay. And showing and practicing respect for yourself and other people also allows us to have better connections as well. So simulan po natin ang pagpapakita ng respeto, maaaring sa loob ng ating tahanan, at tingnan natin ito yung babalik din naman sa atin. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan ukol sa ating naging discussion, meron po kayong nais i-share, meron po kayong karanasan na inspiring, or mga pagbati, or gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin, tumawag po or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Atin pong toll-free number, 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph, o kaya po mag-iwan ng komento, mensahe sa ating mga social media account or Facebook, AWR Luzon, Philippines, or YouTube channel, Adventist World Radio, North Philippines. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng makalangit na awitin. Magtatapat
isang lubha at maraming dapat isagawa, kaya't magtitibay akong sadya. Lahat aking magiging kaibigan at ako'y magiging mapagbigay. Yamang ako ay mayroong kahinaan, magpapakumbaba akong tunay, at sa langit ako ay tatanaw. Araw-araw aking pag-aaralan, mga leksyong Ama ang nagbigay. Ang bulong niya agad kong pakikinggan at gagawin kung may kagalakan. Ang mga bagay na aking napakinggan, ang mga bagay na aking napakinggan. Amen. Pinupuri po natin ang Panginoon sa mensahe ng awitin. Magpapatuloy na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating series na may kinalaman sa mga kalalakihan sa banal na kasulatan. Marami na po tayong naisa-isa at ngayon ay isa sa magandang kwento ang ating pag-uusapan. Para tong nasa action, parang action movie. At si Gideon, siya po ang ating topic, siya yung parang unlikely hero, bayani siya na nalampasan niya yung mga pagsubok, na-accomplish niya yung parang iniisip ng mga tao na walang makakagawa. O diba, ang ganda. At parang ito yung isa sa mga kwento na too good to be true, pero this is a historical reality at bukod po dyan, meron itong spiritual significance. So, maaring maka-associate po tayo sa buhay ni Gideon na tayo na mayroong mga paghahangad na gumawa ng great things for the Lord. Atin pong sariwain ang kanyang salaysay. Ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Bago tayo magsisimula sa ating bagong paksa ngayon, nais kong humingi sa inyo ng pabor na kung sakasakali ay nakasumpong po kayo ng biyaya at ang Diyos ay nangusap sa inyo sa ating mga nakaraang pag-aaral, ating pong ibalita sa ating mga kaibigan ang ganitong programa natin upang sila ay makinig din sa ating programa. Ang ating bigyan ng pansin ngayon ay si Gideon, isa sa mga hukom sa bansang Israel. At ang wika ng ating Biblia sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 32. At ano pa ang dapat kong sabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasaysay ko
sa inyo tungkol kina Gideon. Kaya si Gideon ay nakasama sa mga lalaki ng pananampalataya na nakitaan sa kanya ang isang katapatan sa Diyos at siya ay may pananampalataya sa ating Panginoon. Ayon sa ating nabasa sa pinag-aaralan natin, si Gideon ay meron siyang ugali na teachable. Meron siyang pananampalataya. Meron siyang courage o yung katapangan, ability to execute yung isang bagay na kanyang gagampanan. Ito ay meron siyang abilidad na gawin ito. At gayon din, meron siyang humility. Sa ating ngayong pag-aaral, tingnan natin kung bakit siya ay pinili ng ating Panginoon. Ayon sa ating Biblia, tingnan natin ngayon ang aklat ng mga Hukom, Kapitulo 11. Bakit ang Diyos tinawag siya upang mamuno sa kanyang bayan? Anong dahilan? Anong nangyari sa bayan ng Diyos? At nagbukas ang Kapitulo 6 ng mga Hukom ang ganito ng versikulo 1. Gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Midian ng 7 taon. At ang Midian ay nagtagumpay laban sa Israel dahil sa Midian ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga taguan sa bundok, sa mga yungib at mga muog. Sapagkat tuwing maghahasik ang Israel, ang mga Midianita at mga Amalekita at ang mga taga-silangan ay umaahon at sinasalakay sila. Nanupat ang kanilang mga pananim ay sinisira at pagkatapos ang wika, ang kanilang mga hayop, mga tupa, mga baka at gayon din asno ay kinukuha ng mga Midianita, ang mga sundalo ng Midian. At ang wika pa sa versikulo 5, sila'y ahong dala ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda at sila'y dumarating na parang mga balang sa dami. Napakadami ng mga sundalo ng Midian at gayon din ng kanilang mga kasama. Ng wika, ang mga sundalo ay mayroong bilang na 135,000. At sapagkat nahihirapan ang bayan ng Diyos, dumaing ngayon ang bayan ng Diyos sa Panginoon. Ang wika sa versikulo 7, nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Midian, nagsugo ang Panginoon ng isang propeta at pinili ng ating Diyos si Gideon upang mamuno sa bayan ng Diyos sapagkat hirap ang kanyang bayan sapagkat sila'y sinalakay ng ibang mga bansa. At ang wika sa versikulo 10, at sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong magbibigay galang sa mga Diyos ng mga Amoreo. Itong dahilan kung bakit ngayon ang Diyos ay ibinigay sila sa kamay ng mga Midian sapagkat sila ay gumagawa rin ng labag sa kalooban ng ating Panginoon. Kanila ngayong nilabag yung pangunang utos. Ang sabi nga sa versikulo 10, at sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong magbibigay galang sa mga Diyos na mga Amoreo na ang kanilang lupain ay inyong tinatahanan, ngunit hindi ninyo dinidinig ang aking tinig. Kaya sabi sa 11, ang anghel ng Panginoon ay dumating at umupo sa ilalim ng ensina na nasa Ofra, na pag-aari ni Joas na Abiesenrita, habang ang kanyang anak na si Gideon ay gumigiik ng trigo sa ubasan upang itago ito sa mga Midianita. Nanapat noong tawagin ng Diyos ang lalaking ito na si Gideon, siya ay may ginagawa. Habala siya sa kanyang gawain. At ang wika pa ng ating Biblia sa versikulo 12, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya,
ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw ay magiting na mandirigma. 13. Sinabi ni Gideon sa kanya, "Subalit, Ginoo, kung ang Panginoon ay kasama natin, bakit ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Saan ang lahat ng kanyang kamanghamanghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga ninuno na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto, ngunit ngayoy tinatakwil kami ng Panginoon at binigay kami sa kamay ng Midian." Kaibigan, ang bayan ng Diyos ay napaparusahan sapagkat sila ngayon ay sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ito yung labag sa unang utos ng ating Panginoon. At ang wika sa versikulo 14, "At bumaling sa kanyang Panginoon at sinabi, humayo ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Midian, hindi ba kita sinusugo?" Sinabi niya sa kanya, "Ngunit sino ako? Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking angkan ang pinakamahina sa Manases at ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama." Kaya nakita ngayon sa lingkod ng Diyos na ito, siya ay may humility. Meron siyang humbleness na napat hindi niya sinasabi, kayang-kaya natin ito, kundi kanyang nakita ngayon na hindi siya karapat-dapat na tanggapin ang hamon ng ating Panginoon at ang gawain na ibinibigay ng ating Panginoon. Subalit ang Diyos ay tinawag siya. At sapagkat tinawag siya ng ating Panginoon, siya humingi ng mga tanda sa ating Diyos upang ang kanyang kausap ay ang Panginoon nga o sugo ng ating Panginoon. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng mga tanda upang kanyang makita ang Diyos ang nagsusugo sa kanya. Tandaan natin, ang ating Diyos ay tinawag siya sapagkat ang kanyang bayan ay lumapit sa kanya sapagkat sila'y hirap. Mahirap ang kanilang kalagayan. Nililigalig sila ng mga Midian. Kaya nga, ang Diyos ay naalala niya yung kanyang pangako sa kanyang bayan sapagkat ngayon handa ang kanyang bayan na nagpakumbaba at lumapit ngayon sa ating Diyos. Kaya ngayon ang ating Diyos ay tutulungan na naman sila. At makita natin sa pangyayaring ito ayon sa Kapitulo 6, versikulo 24 hanggang 32 na noong si Gideon ay tinawag ng ating Panginoon at merong assurance ang ating Diyos sa kanya, kaibigan, si Gideon ay umaksyon agad. Ano ang kanyang ginawa? Una, ang kanyang ginawa ay ayon sa sinabi ng ating Panginoon, naggibain ang mga altar ni Baal. At pagkatapos ang wika, yung kahoy na sinasabing itinayo, ang wika ay kanyang gigibayin din o sisirain yung kahoy na yun. Sa makatuwid siya ay gumawa ng reforma sa kanyang bayan. Ang wika nga sa versikulo 25 at 26 ng Kapitulo 6 ng mga hukom, ng gabing iyon sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang toro ng iyong ama, ang ikalawang toro na may 7 taong gulang, ibagsak mo ang dambana ni Baal na pag-aari ng iyong ama, at putulin mo ang sagradong poste na katabi niyon. Ipinagtayo mo ng dambana ang Panginoon, mong Diyos, sa tuktok ng kutang ito, sa tamang ayos. Pagkatapos, kunin mo ay kalawang toro at ialay mo bilang isang handog na sinusunog, pati ang kahoy na sagradong poste na iyong puputulin. Kaya nga, ito yung utos ng ating Panginoon. At sapagkat ito'y utos ng ating Panginoon, kanyang ginawa, umaksyon siya ngayon, at
Hindi lamang yun, nagtayo ng dambana para sa ating Panginoon. Ito yung reformasyon na kanyang ginawa. Kaibigan, kung minsan tayo ay nakakaranas ng parabagang ang parusa ng Panginoon ay nasa atin sapagkat nais ng Panginoon tayo ay magbago. Nanupat ang disiplina ng Panginoon ay kanyang ipinagkakalob sa kanyang mga anak para manumbalik sa kanya ang kanyang mga anak o ang kanyang bayan. Ito yung nais ng ating Panginoon. At hindi maaring gawin ng Diyos ang pagliligtas sa kanyang bayan maliban na sila ay hindi aalis sa isang gawain na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang pinagawa ng ating Panginoon ang reformasyon ngayon sa kanyang bayan sa pangunguna ng kanyang lingkod. At pagkatapos ngayon, ang wika sa Kapitulo 7, pagkatapos si Zerubbabel, sa makatuwid ay si Gideon at ang lahat ng mga taong kasama niya ay maagang bumangon at nagkampo sa tabi ng bukal ng Harot. Ang kampo ng Median ay nasa dakong hilaga nila sa may burol ng More sa Libis. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga binyadita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Kaya noong ang sabi ng Panginoon sa kanya, mag-ipon ka ng mga kawal. At noong ngayong nagtipon ng mga kawal sa panawagan ng lingkod ng Diyos na ito, napakarami ngayon. Ayaw ng Diyos na marami sila sapagkat baka sabihin nila kung bakit sila nagtagumpay ay sapagkat sa aking sariling lakas, sa aking sariling bisig. Hindi bibigyan ngayon ang Diyos ng karapatan o ng honor na ang Diyos ang gumawa. Kaya sapagkat marami sila, ang wika ng versikulo 3, kaya't ngayoy ipahayag mo sa panig ng mga tao, sino mang matakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. Kaya ang sabi ng Panginoon, sapagkat marami sila, yung matatakutin at saka yung nanginginig, umuwi na kayo. At sinubok sila ni Gideon, umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Pero sabi ng Panginoon, Gideon, marami pa yan. Kaya nga ang isang subukan ngayon ang wika sa versikulo 4 ng Kapitulo 7, sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami pa rin ang tao. Dalhin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila para sa iyo. Sino mang aking sabihin sa iyo, ang taong ito ay sasama sa iyo, iyon ang sasama sa iyo. At ang sino mang sabihin ko sa iyo, ang taong ito ay hindi sasama sa iyo, iyon ay hindi sasama sa iyo. Versikulo 5. Kaya't kanyang dinala ang mga tao sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat uminom ng tubig sa pamamagitan ng kanyang dila, gaya ng pag-inom ng aso, ay iyong ihiwalay, gayon din ang bawat lumuhod upang uminom. Merong magandang dahilan ang ating Panginoon sapagkat kung ang mga tao, ang mga sundalong ito ay iinom sila ng tubig at gagamitin ang kanilang dila, baka sa kanilang pag-inom ngayon bilang darating ang kanilang mga kaaway at sila'y papatayin. At kayo din ang wika, ang bilang ng mga uminom na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki, ngunit ang lahat na nalabi sa mga tao ay lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon, versikulo 7, kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki, uminom ay ililigtas ko kayo. At ibibigay ko ang mga Midianita sa iyong kamay at ang iba ay pauwin mo sa kani-kanyang bahay. Kaya nga ang natira ngayon ay 300. Nawala na yung 10,000. Una ay nawala ang marami pa rin, yung mga matatakutin at gayon din yung mga nanginginig. At pagkatapos ngayon ang natira ay 300. Kaibigan, kapag ka ang Diyos ang gumawa,
hindi sa dami ng mga tao, sapagkat ang laban ay hindi atin, kundi ang Diyos. Huwag tayo ngayong magtiwala sa ating sariling kakayahan, sapagkat ang wika nga sa aklat ng Eksodo 14:14, samantalang ang bayan ng Diyos ay naglalakbay palabas sa Egypt, ang sabi ng ating Panginoon kay Moises, ang Diyos ang siyang makikipaglaban para sa kanila. Kaibigan, kung tayo ay magkakaroon ng reformasyon sa ating buhay, iwanan natin ang kasalanan, iwanan natin yung hindi nais ng Diyos. Ang Diyos ang siyang makipaglaban sa atin. At ang sabi nga ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo sa aklat ng Roma 8, versikulo 30 ang wika, kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kaya nga, noong ibinigay ngayon ng Diyos sa kamay ng mga Israelita sa pangunguna ngayon ni Gideon, ang wika ng ating Biblia na may dala silang sulo at saka trumpeta at meron silang dalang banga, at ang sabi ni Gideon, hinati niya ang 300 lamang sa 30 pulutong at kanyang nilagyan ang mga kamay nila lahat ng mga trumpeta at mga bangang walang laman at ang mga sulo sa loob ng mga bangan. At kanyang sinabi sa kanila, masdan ninyo ako, at gayon din ang inyong gawin. Pagdating ko sa may hangganan ng kampo, ay gawin ninyo kung ano ang aking gagawin. 18. Kapag hinipan ko ang mga lahat ng kasama ko ang trumpeta, ang mga trumpeta sa lahat ng panig ng kampo ay ihipan din at isigaw ninyo para sa Panginoon at para kay Gideon. At ang wika ng ating Biblia, noong hinipan nila ang mga trumpeta at sila'y may dalang sulo at ang mga banga na walang laman ay kanilang binasag, ang wika sa versikulo 19, kaya't si Gideon at ang 100 lalaki kasama niya ay nakarating sa mga hangganan ng kampo sa pagsimula ng pagbabantay sa hating gabi ng halos kahalili pa lamang ng bantay, kanilang hinipan ang mga trumpeta at binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. Hinipan ng 3 pulutong ang mga trumpeta at binasag ang mga banga, na hinawakan ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga trumpeta sa kabilang kanilang kamay na kanilang hinipan, at sila'y nagsigawan ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. At nung kanilang ginawa ito, kaibigan, ayon sa ating Biblia, ang mga sundalo ngayon ng Midian, sila ay nag-away-away, sila ang nagpatayan, sapagkat ito ay laban ng ating Panginoon. Kaibigan, ang kailangan natin, tayo ay magtiwala sa ating Diyos, sapagkat ang wika, ang laban na ito ay hindi sa bansang Israel, kundi sa ating Diyos ang laban na ito. Kaya nga nanalo ang kanyang bayan sapagkat sila'y sumunod sa sinabi ng ating Panginoon. Nanapat sila ay merong tapang sa pangunguna ni Gideon sapagkat ang wika ng ating Biblia na ang Diyos ay sumakanila. At mapansin natin, yung deliverance na ginawa ng Diyos ay hating gabi. At ating mapansin sa ating mga pinag-aralan sa nakalipas na ang bansang Israel nung sila ay lumabas sa Egypt ay hating gabi nung sila'y iniligtas ng ating Panginoon. At ang kanilang sigaw, the sword of the Lord and of Gideon, ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. At ngayon ang Diyos ang gumawa ng paraan na talo ngayon ang mga Midianita. Ang kanilang mga prinsipe ay pinatay at gayon din ang kanilang mga hari ay pinagpapatay, at nanalo ang bansang Israel sapagkat ang Diyos ang siyang nanguna. Kaibigan, ang nasa kay Gideon, ang mga elemento ng tagumpay, ay dapat tayong makinig sa ating Panginoon.
At ang Diyos ay gawin nating partner sa ating ngayong pakikipaglaban. At tayo ay magtiwala sa Diyos. At gawin natin ang pinakamabuti sa pangunguna ng ating Panginoon na katulad ni Gideon, he was a man of action. At pagkatapos, siya'y nanampalataya at walang dahilan ngayon ang bayan ng Diyos ay hindi manalo. Kaibigan, sa ating panahon ngayon, tayo rin ay merong pakikipaglaban. At narito ang sinasabi ng ating Biblia sa ating ngayong pakikipaglaban na binabanggit ng lingkod ng ating Panginoon. Ganito ang ating mababasa. Sa kapitulo 6 ng Epeso, versikulo 12 hanggang 18, ito ang sabi. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di na kikita na nagahari sa libutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalagitnaan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya't tumindig kayo na ang inyong mga bewang ay bigkisin sa katotohanan na suot ng baluti ng katuwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsumamo para sa lahat ng mga banal. Kaibigan, tayo ay nakikipaglaban kung papaano ang bayan ng Diyos sa panahon ni Gideon nakipaglaban sa ating panahon ngayon. Nakikipaglaban tayo hindi sa laman, kundi laban sa kasamaan ng sanlibutan na ito. At kapag tayo ay may pananampalataya sa Diyos, nagtiwala tayo sa ating Panginoon at ayaan natin ang Diyos ang manguna sa ating pakikipaglaban, taglay natin ang helmet ng katwiran ng ating Panginoon. Kaibigan, ang sabi nga ng ating Biblia na ating tanggapin ang payo ng ating Diyos at siyang manguna sa atin, kaibigan, tayo ay mananalo sa ating pakikipaglaban. Kaibigan, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Na kung papaano ang Diyos ay nanguna sa pakikipaglaban sa bansang Midian at ang Diyos ay binigyan sila ng tagumpay, ganun din ang Diyos ay magbibigay ng tagumpay sa atin sa ating kapanahunan ngayon. Sapagkat kapag tayo ay nagtagumpay sa kanyang pangunguna, kaibigan, langit na bayan ang ating pupuntahan sa pangunguna ng ating Panginoon. Kaibigan, tanggapin natin ang pangunguna ng Diyos at tayo ay magtatagumpay sa ating pakikipaglaban. Gusto kong basahin muna ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Pilipos. Ayon sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 at 7, ang wika, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, lumapit tayo sa ating Panginoon at ang Diyos ay kanyang tinutugon ang panalangin na matayimtim nating bibigkasin sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mga pangako.
na kung papaano ang bayan ng Diyos noong unang kapanahunan na inyong ginawang leader si Gideon. Panginoon, ibigay po ang tagumpay sa inyong bayan. Nais po namin natanggapin ang tagumpay na ito sa pangunguna ng aming Panginoon, sa kalakasan na pinagkakaloob ng Banal na Espiritu, dakilang Diyos. Pagpalain po ang aking kaibigan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Pastor Romy. Meron akong ilang mga lessons na nakuha buhat sa kwento na to na nais ko pong i-share sa inyo. Una ay i-appreciate po natin yung mga kahirapan. Ang Diyos ay ginagawang training ground itong mga ganitong pagkakataon para mahayag ang kanyang kalwalhatian. Noong ipinakilala si Gideon, siya ay nakakaranas ng kahirapan. Sinakop ang Israel ng Midianites. Isa po yun. Let us appreciate adversity. Sumunod po ay let us accept your identity. Tinawag ng Diyos si Gideon na mighty warrior. At yung proclamation na yon, yung pagtawag na yun ng Diyos ay ginawa niya bago pa man ma-accomplish ni Gideon yung pagsakop sa Midianites. At bukod dyan, si Gideon po ay buhat sa isang maliit na angkan, maliit na clan, and he's just a small man. Ang Diyos ay ina-identify tayo sa iba't ibang mga paraan. Tayo ay kanyang anak, tayo ay kanyang kaibigan, tayo ay kanyang pinatawad, hindi na tayo condemned, tayo ay conqueror. Ito po yung mga identity natin kung hahayaan natin ang Diyos na gumawa sa ating buhay. At matututunan din po natin buhat sa kwento na to na yung authority ng Diyos ay mag-aakay sa atin sa humility. Hindi po yung ipagmamayabang natin yung na-accomplish natin. Inutusan ng Diyos si Gideon na bawasan yung kanyang mga tauhan para malaman ng lahat na yung pagtatagumpay ay hindi dahil kay Gideon, kundi yung pagtatagumpay ay sa Diyos. Victory belong to God. Ang katanungan po, handa ba tayong gumawa ng malaking bagay pero walang credit para sa atin kasi ang credit ay sa Diyos. Ang sabi minsan ni Ronald Reagan, there is no limit to what one can accomplish if you are willing to let someone else get the credit. Makita po natin kung paanong gumawa sa dakilang paraan ang Diyos sa pamamagitan ni Gideon. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating naging pag-aaral, na-inspire kayo ng kwento na to, meron po kayong desire na mag-aral pa ng mas malalim na banal na kasulatan, o kaya po ay gusto ninyong makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na atin pong patuloy na ipinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Tawag po lang kayo or text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Para po sa mga kaibigan naman natin na nasa ibang bansa, ang ating toll-free number, 1-800-132-20196. Pwede kayong mag-send ng email sa connectedadventist.ph o kaya po mag-iwan ng mensahe, komento sa ating mga social media accounts, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang ating naman pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At kung gusto niyo po ng readily available, downloadable po ng mga gabay sa pag-aaral ng banal na kasulatan, maaari kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. So napakadaming paraan mga kaibigan. Kung kayo naman po ay may prayer request, nagnanais kayo na may mga kasama na maglapit sa Diyos ng inyo pong mga kahilingan, ipadala lang din po dito sa ating tanggapan. Meron po tayo ditong prayer team na handang samahan kayo. At meron po tayong Diyos sa langit. Siya ay buhay, siya ay nakikinig at tumutugon sa atin pong mga panalangin. Pagtiwalaan po natin siya. Sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito, muli ang amin pong taos-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. God bless you po. Happy weekend. Magkita-kita tayo muli bukas. Ito ang tinig ng pag-asa
isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.